Welcome to Tibok Stories PH channel. Hello mga madlang listeners, mga taga-subaybay. Meron na naman po tayong bagong kwento na pakikinggan. Ang kwento ni na Andy at Enzo na pinamagatang The Billionaire and the Cellphone Thief. Happy listening! Pang-5 reject ko na to ngayong buwan. Ano bang mali sa akin? Pangit ba ang mukha ko? Bobo ba ako? Himutok ni Andy habang naglalakad sa gilid ng maalikabok na kalsada ng EDSA. Napabuntong hininga siya. Tiningnan niya ang hawak na brown envelope na naglalaman ng kanyang lukot na resume. Andy, kailangan mo makahanap ng trabaho by next week. Kung hindi, sa kangkungan ka pupulutin. Kausap niya sa sarili habang naghihintay ng masasakyan. Paano ko babayaran ang upa kay Aling Nena? Ang mahal pa naman ng bigas ngayon. Gusto ko pang mabuhay. Miss, tabi, kamasagasaan ka. Sigaw ng isang dumaan na barker ng jeep. Ay pala ka, sorry po kuya. Gulat na sagot ni Andy at mabilis na umatras sa bangketa. Biglang napukaw ang atensyon ni Andy sa isang malakas na busina. Mula sa isang itim at makintab na sasakyan sa gitna ng matinding traffic, padabog na bumaba ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling gray suit. Bakas ang labis na inis sa gwapong mukha nito. I said, I don't care about the edge sa traffic, Berting. Galit na sigaw ng lalaki sa driver nito mula sa bukas na bintana. This is a multi-million motor parts board meeting. Hindi ako pwedeng malate dahil sa punyetang traffic na to. Pero Sir Enzo, delikado po kung maglalakad kayo dito sa highway. Nag-aalalang sagot ng driver. No, I'll take the MRT. Putol ng lalaking nagngangalang Enzo habang inaayos ang kurbata nito. Just bring the car to the basement parking once the traffic moves. Sus Mariosep, kasalanan mo to eh. To po Sir Enzo, pasensya na po. Mabilis na tugon ng driver. Padabog na isinara ni Enzo ang pinto ng kotse. Sa sobrang lakas ng pagkakabagsakat, sa pagmamadali nito, hindi nito napansin na may nahulog mula sa bulsa ng kanyang suit jacket. Isang kumikinang at halatang napakamahal na cellphone ang bumagsak sa aspalto. Agad na tumakbo si Andy palapit sa kalsada at mabilis na pinulot ang cellphone. Hala, latest model to ah. Kayang-kayang bayaran ng 1 taong upa ko sa apartment kapag binenta ko to. Bulong ni Andy habang pinupunasan ng alikabok sa screen ng cellphone. Pero mabilis siyang umiling. Andy, desperada ka pero hindi ka magnanakaw. Ibalik mo yan. Baka makonsensya ka pa habang buhay. Tumingala si Andy at nakitang naglalakad na ng mabilis si Enzo paakyat sa matarik na hagdan ng MRT station. Sir, sandali lang po. Kuya na nakasuot ng gray suit. Malakas na sigaw ni Andy pero masyadong maingay ang mga busat sasakyan sa kalsada. Bingi ba siya? Sir, yung cellphone niyo po nalaglag. Wala siyang nagawa kundi ang tumakbo at sundan ng lalaki. Hingal na hingal si Andy habang nakikipagsiksikan sa mga nagmamadaling tao paakyat ng istasyon. Grabe naman ang haba ng bias ng taong to. Ang bilis maglakad, daig pang kabayo. Reklamo ni Andy sa sarili. Sir, wait lang po. Ang bigat pa naman itong bag ko. Pagdating niya sa platform, saktong paparating na ang tren. Nakita ni Andy na pumasok si Enzo sa loob ng tren. Halatang nandidiri ang lalaki sa siksikan, pero wala itong choice. Napakadilim ng aura ni Enzo. Nakakunot ang noo nito at parang manununtok ng tao sa sobrang inis. Susundan ko ba siya sa loob? Kinakabahang tanong ni Andy sa sarili habang nakatayo sa labas ng pinto. Nakakatakot naman ang mukha niya. Baka isipin niya, snatcher ako at ipahuli pa ako sa guard kapag nilapitan ko siya ng biglaan. Tumunog ang warning beep ng tren. Miss, sasakay ka ba o haharang ka dyan? Inis na tanong ng isang pasahero sa likod niya. Ay opo, sasakay po. Bulalas ni Andy at mabilis na sumiksik sa loob ng tren. Sakto sa likuran ni Enzo. Sobra ang siksikan sa loob ng tren. Halos walang espasyo para huminga. Hindi makagalaw si Andy at halos madikit na ang mukha niya
sa likod ng mamahaling suit ng lalaki. Naamoy pa niya ang mamahaling panlalaking pabango nito. Paano ko ba ibibigay ito nang hindi siya nagugulat? Pabulong na tanong ni Andy sa sarili habang mahigpit na hawak ang cellphone. Baka kapag kinalabit ko siya, bigla siyang manuntok. Ang sama pa naman ang tingin niya sa lahat ng tao dito. Tumingin si Andy sa bulsa sa likuran ng pantalon ng lalaki. Dahan-dahan ko na lang ilalagay ng palihim sa back pocket niya. Tama, tapos bababa na ako sa susunod na istasyon para walang gulo. Plano niya sa kanyang isip. Maingat niyang inilapit ang hawak na cellphone sa likurang bulsa ng pantalon ni Enzo. Nanginginig ang kamay niya. Malapit na. Konting-konti na lang. Wow, Mama! Gusto ko umupo! Ayoko dito nakatayo! Ang init! Biglang sigaw ng isang bata sa gilid nila. Tumahimik ka nga dyan, Junjun! Walang upuan! Saway ng nanay nito. Sa sobrang pagwawala ng bata, malakas nitong naihampas ang katawan sa mga pasahero. Hala, bata! Sandali! Huwag kang manulak! Gulat na sigaw ni Andy. Nahagip ng siko ng bata ang tagiliran ni Andy. Dahil nakahil siya, mabilis siyang nawala ng balanse at pasulong siyang napasubsob. Ay, palaka! Tili ni Andy. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang buong kamay ni Andy ay buong lakas na bumaon sa loob ng back pocket ng pantalon ni Enzo, kasama ng hawak-hawak niya na cellphone. Sumara na ang mga pinto ng tren kasabay ng pangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Andy sa gulat. Nanigas siya sa kinatatayuan niya habang ang kamay niya ay nakabaon pa rin sa bulsa ng puwitan ng bilyonaryong lalaki. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Dahan-dahang lumingon si Enzo sa kanya at ang madilim nitong aura ay tila naging isang sumasabog na bulkan. What the hell do you think you're doing? Umalingaw-ngaw ang galit at napakalalim na boses ni Enzo sa buong tren na nagpatahimik sa lahat ng pasahero. Mabilis na binawi ni Andy ang kanyang kamay mula sa likurang bulsa ng pantalon ng lalaki. Namula ang buong mukha niya sa sobrang hiya. Hala, sir, hindi ko po sinasadya. Naitulak lang po ako. Hindi sinasadya. Nakabaon sa bulsa ko ang buong kamay mo. Magnanakaw ka. Durong galit ni Enzo sa kanya. Halos lumabas ang ugat nito sa leeg sa sobrang inis. Aba, teka nga mister. Lumaban si Andy at matapang na nakipagsukatan ng tingin sa lalaki. Kahit na nangangatog na ang kanyang mga tuhod. Hindi po ako snatcher. Ibabalik ko lang sana yung mamahaling mong cellphone na nahulog mo kanina sa kalsada habang nagsisisigaw ka sa driver mo. Naitulak lang ako ng bata kaya napasamang kamay ko sa puwitan mo. Do you really expect me to believe that ridiculous excuse? You followed me here to pick my pocket. Security! May pulis ba rito? Malakas na sigaw ni Enzo na nagtingin na ang lahat ng pasahero. Wala pong pulis sa loob ng umaandar na tren, sir. At bakit ko naman nanakawin yan? Ibinabalik ko nga sa inyo. Kung magnanakaw ako, sana tumakbo na ako palayo. Palaban na sagot ni Andy. Nakapamewang pa siya para ipakita na hindi siya natatakot. Bumukas ang pinto ng tren sa Ayala Station. We're going to the police station right now. Matigas na sabi ni Enzo at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Andy. Aray! Nasasaktan ako! Bitawan mo nga ako! Ang sakit! Pagpupumiglas ni Andy, habang walang awang, kinaladkad siya ng lalaki palabas ng istasyon at papunta sa kalsada. Tumingin si Enzo sa mamahaling gintong relo nito at lalong kumunot ang noo. Damn it! I'm already 10 minutes late for my board meeting. Wala na akong oras para dumaan sa presinto ngayon. This motor parts deal is worth billions. Uy, bitawan mo na ako. Makakapasok na ako sa ina-applyin kong trabaho. Pakiusap ni Andy habang pilit na kinakalas ang kamay ng lalaki. No, you're coming with me. Hindi kita palalampasin. Pagkatapos ng board meeting ko, saka kita ipakukulong. Seryosong banta ni Enzo. Wala nang nagawa si Andy kundi ang magpakaladkad papasok sa isang napakataas at magarang glass building na ilang kanto lang ang layo mula sa istasyon. Nalaki ang mga mata ni Andy pagpasok nila sa napakalaking lobby na may naglalakihang chandelier. Good morning, CEO Puentes.
Sabay-sabay na bati ng mga nakapilang empleyado at security guards. Nakayuko pa ang mga ito bilang paggalang. CEO Fuentes? Pabulong nagulat ni Andy. Nanuyo ang lalamunan niya. Bilyonaryong lalaking to? Patay kang bata ka, Andy. Kinaladkad siya ni Enzo papasok sa isang private elevator hanggang sa pinakamataas na palapag. Pagpasok nila sa isang napakalaki at malamig na opisina, itinulak siya ni Enzo ng bahagya paupo sa isang mahabang leather sofa. Guards, batayin yung babaeng yan. Huwag yung palalabasin. I have a crucial meeting to finish. Mahigpit na utos ni Enzo sa dalawang malaking lalaki na nakauniforme bago itong mabilis na lumabas ng kwarto. Kuya, wala po talaga akong ginawang masama. Maawa naman kayo. Naiiyak na paliwanag ni Andy sa mga gwardya. Inosente po ako. Hindi siya kinibo ng mga ito. 2 oras na naghintay si Andy. Umiyak siya sa isiping makukulong siya at hinding-hindi na makakahanap ng trabaho. Paano na lang ang mga utang niya? Paano na ang upa niya sa apartment? Bumukas ang pinto at pumasok si Enzo. Mukhang pagod na pagod ito pero nananatiling seryoso at malamig ang tingin. Umupo ito sa swivel chair sa harap ng malapad na mahogany desk. So Miss Pickpocket. Panimula ni Enzo habang pinapaikot ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Pero gagawin ko sa iyo ngayon. Andy po ang pangalan ko, hindi Miss Pickpocket. At sinabi ko na sa iyong ibinabalik ko lang ang cellphone mo kanina. Giit ni Andy habang pinipigilan ng panibagong pagpatak ng luha niya. I don't care about your stories. Here are your options. Option A, ipakukulong kita ngayon din. I will use my lawyers to file a serious theft case against you. Magkakaroon ng hitang NBI clearance mo. Let's see if you can ever find a decent job again with a criminal record. Huwag po sir, kailangan ko po ng malinis na NBI clearance para makahanap ng trabaho. Maawa naman po kayo, wala akong pong pambayad sa upa. Pagmamakaawa ni Andy at tuluyan ang napaluhod sa malambot na carpet sa harap ng desk na bilyonaryo. Ngumisi ng bahagya si Enzo, isang ngiti na walang halong saya. Then choose option B. You need the job? I will hire you right now. Naguguluhan na nag-angat ng tingin si Andy. Hire? Bibigyan mo ko ng trabaho pagkatapos mo kong pagbintangan na magnanakaw? Yes. Sagot ni Enzo, sabay hagis ng isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. My family is constantly pressuring me to get married, and it's ruining my focus on my motor parts company. You will sign that contract. You will be my personal assistant at the office, and my live-in fake girlfriend in front of my overbearing family. Fake girlfriend? Live-in? Gulat na tili ni Andy. Halos lumuwa ang kanyang mga mata. Nababaliw ka na ba, mister? It's CEO Fuentes to you. And I will pay you 100,000 pesos a month. All expenses paid. You will live in my mansion. Sign it or go to jail and ruin your NBI clearance forever. Your choice, Andy. Madiin na sagot ni Enzo. Tiningnan ni Andy ang makapal na kontrata. Kasunod niyon, ay tiningnan din niya ang malamig at seryosong mukha ni Enzo. Naisip niya ang gutom, ang nagagalit niyang landlady na si Aling Nena at ang pangarap niyang makaahon sa hirap. Wala siyang laban sa kapangyarihan ng lalaking nasa harap niya. Nanginginig ang kamay na inabot ni Andy ang ballpen na inialok ng binata. Nagbuntong hininga siya ng malalim bago nagsalita. Nasaan po ang pipirmahan ko, CEO Fuentes? Itinuro sa kanya ng lalaki isa-isa ang mga blankong patlang na kailangan ng kanyang pirma. Kinabukasan, literal na nalaglag ang panga ni Andy nang bumaba siya mula sa itim na SUV ni Enzo. Tiningala niya ang napakalaking mansyon ng bilyonaryo na matatagpuan sa isang exclusive subdivision sa Makati. Palasyo ba to, Musoleo? Bakit puro puti, itim at gray ang kulay? Wala man lang halaman. Malakas na komento ni Andy habang bitbit ang kanyang 2 luma at punit-punit na maleta. It's called minimalist architecture, Andy. Hindi to perya para lagyan ng makukuling na banderitas. Malamig na saway ni Enzo na sumunod sa kanya
paglabas mula sa sasakyan. At pwede ba? Inaan mo boses mo. Ayoko na maingay sa bahay ko. Opo, kamahalan. Masusunod po, mahal na hari. Sarkastikong sagot ni Andy, sabay ko ng kunwari. Saan ko ba ilalagay itong mga gamit ko? Nangangawit na mga braso ko eh. Dalhin mo yan sa guest room sa itaas, sa dulo ng pasilyo. Then wash up. You start your duties as my personal assistant in exactly 10 minutes. Utos ni Enzo at naglakad na patungo sa malaking double doors ng mansyon. 10 minutes? Nag-iimpake pa nga lang ako eh. Reklamo niya pero mabilis pa rin siyang sumunod papasok sa napakalamig na bahay. Lumipas ang 3 araw at naging mistulang, aso't pusa ang dalawa sa loob ng napakalaking bahay. Napakahigpit ni Enzo bilang boss, habang si Andy naman ay sinadyang pairalin ang pagiging maingay at masayahin para inisin ng binata. Isang umaga, habang naglilinis si Andy sa sala, umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Enzo mula sa itaas ng hagdanan. Andy, ano naman tong pinapatugtog mo sa speaker ko sa sala? At bakit? Amoy bawang buong bahay. Sigaw ng bilyonaryo. Mabilis na lumabas si Andy mula sa kusina. May hawak siya na sandok at naka-apron pa. Aba, nagluluto po ko ng sinangag at tuyo para sa almusal natin, Sir Enzo. At saka, Aegis po yung kanta. Maganda yan pampagising ng dugo. Halik po ang title niyan. Turn that noise off immediately. At bakit tuyo? I specifically ordered an American breakfast. Eggs Benedict and black coffee. Inis na bulyaw ni Enzo habang pababa ng hagdan. Sapo ang kanyang noo. Sir Enzo, maawa ka naman sa tiyan mo. Puro kakape at tinapay na walang lasa. Subukan mo tong tuyo at sinangag. Panalo to. At saka, 3-in-1 na kape ang tinimpla ko sa'yo. Masarap yun. Matamis. Palaban na sagot ni Andy habang nakapamewang pa at itinuturo ang sandok sa boss niya. Are you trying to kill me with diabetes and a high blood pressure? Asik ng bilyonaryo. Itapon mo yan at ipagluto mo ko ng maayos na pagkain. Now! Sayang ang grasya. Di ako na lang kakain. Napakasungit. Pabulong na irap ni Andy, sabay talikod pabalik sa kusina. Pagsapit ng gabi, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nakaupo si Andy sa kabilang dulo ng napakahabang dining table, habang seryosong nakatingin sa kanya si Enzo mula sa kabilang dulo. May mga nakalatag na papel sa harapan ng binata. Sit properly, Andy. We need to focus. Seryosong utos ni Enzo. Bukas ng family dinner ng mga Fuentes. Kailangan nating ayusin ang kwento natin. If my family finds out you are just a hired fake girlfriend, the deal is off and your NBI clearance will be ruined. Nalamig ang mga kamay ni Andy at napatuwid siya ng upo. Opo, sige po. Ano bang plano? Sasabihin ba natin na nahuling mo kung dinudukot ang cellphone mo sa MRT tapos kinidnap mo ako papunta sa opisina mo? Sinabaan siya ng tingin ni Enzo. Are you crazy? Of course not. We will tell them we met at a charity gala event for motor parts manufacturers last month. You were an events coordinator. Events coordinator? Hindi ba masyadong sosyal yun? Baka maghanap sila ng pictures. Apela ni Andy. Bakit hindi na lang natin sabihin na nagkita tayo sa isang coffee shop? Nabuhusan ko ng mainit na kape ang mamahalin mong suit tapos nagalit ka. Pero nung nagkatinginan tayo, biglang tumigil ang mundo. Parang sa mga Korean drama ba? Napahilot si Enzo sa sentido nito. This is not a romantic comedy, Andy. This is my life. Fine. Coffee shop it is. It's more believable for someone like you anyway. Grabe siya sa someone like you. Nakakainsulto po ha. Baktol ni Andy. Listen to me carefully. Patuloy ni Enzo. Hindi pinansin ang pagmamaktol ng dalaga. Rule number 1. No talking about your life in the province unless they ask directly. Rule number 2. You will smile, hold my hand, and act like you are madly in love with me. Rule number 3. No eating like a starved animal. Use the correct utensils. Ang dami namang bawal. May rule number 4 pa ba? Inis na tanong ni Andy habang nakahalukip-kip. Yes, rule number 4.
You were never under any circumstances allowed to fall in love with me for real. Nauunawaan mo ba? Lumunok si Andy. Pilit siyang tumawa ng malakas para itago ang kaba. Asus! Ang kapal naman ng mukha niyo, Sir Enzo. Sa sama ng ugali mo, hinding-hindi ako mai-inlove sa'yo. Kahit ikaw pang huling lalaki sa mundo. Good. See to it that you keep your word, Andy. Pinal na sagot ni Enzo at isinara ang folder. Natulog ka na ng maaga. Bukas, pupunta tayo sa salon para ayusin ang itsura mong yan. You look like a mess. Ang yabang talaga! Gigil na sigaw ni Andy sa isip niya habang pinapanood ang naglalakad na pala yung bilyonaryo. Pero kahit naiinis, hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding kaba para sa gaganaping family dinner bukas. Pababa pa lang sila mula sa itim na sasakyan ni Enzo. Pakiramdam ni Andy ay aatakihin na siya sa puso sa sobrang kaba. Nasa tapat sila ng isang napakalaking ancestral house sa New Manila. Remember rule number 2, Andy. Smile and hold my hand. Pabulong na utos ni Enzo habang pilit na inilalahad ang braso nito sa kanya. Opo sir, I mean, babe. Kabadong sagot ni Andy. Huwag mo namang higpitan ng hawak sa kamay ko. Pinagpapawisan ako eh. Baka matanggal ang balat ko. Just act naturally. Try not to break anything or embarrass me. Badiin na babala ni Enzo bago sila tuluyang pumasok sa malaking pintuan. Ang daming tao. Akala ko ba family dinner lang? Parang buong barangay yatang inibitahan niyo eh. Gulat na bulong ulit ni Andy nang makita ang napakaraming bisita sa loob ng Grand Hall na puro nakasuot ng kumikinang na gown at formal na suit. Nang makaupo sila sa napakahabang dining table, kaharap nila sa kabilang dulo ang lola ni Enzo na si Doña Carmen at ang mama nitong si Madam Stella. So, you are the girl who finally captured my grandson cold heart. Seryosong sabi ni Doña Carmen habang nakatingin ng diretso at sumusuri kay Andy. Paano kayo nagkakilala ni Enzo? Sa coffee shop po, Lola. Ay, Doña Carmen pala. Nauutal na sagot ni Andy habang nakahawak ng mahigpit sa laylayan ng kanyang bestida. Call her Mamita. Pasimpleng bulong ni Enzo, sabay akbay na mahigpit sa balikat ni Andy na halos masakal ang dalaga sa sobrang bigat ng braso nito. Ano po, Mamita? Natapon ko po yung mainit na kape sa mamahaling suit ni Enzo. Tapos nagalit siya ng sobra. Pero nung tiningnan niya ako sa mata, boom! Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Basiglang kwento ni Andy na dinagdagan pa ng aksyon ng mga kamay para mas maging kapani-paniwala. Is that true, Enzo? Nakataas ang kilay na tanong ni Madam Stella. Yes, ma'am. It was. Love at first sight. Pilit ng ngiting sagot ni Enzo pero palihim at madiin na ditong kinukurot ang tagiliran ni Andy sa ilalim ng mesa. Aray ko, babe. Ang sweet mo naman. Kinukurot mo pa ako sa sobrang kilig. Natatawang palisot ni Andy kahit namimilipit na sa sakit ang kanyang bewang. Subuan na nga lang kita ng lechon para hindi ka masyadong kiligin dyan. Walang ano-ano'y kumuha si Andy ng isang malaking piraso ng malutong na balat ng lechon gamit ang kanyang tinidor at itinapat yon sa bibig ng bilyonaryo. Say babe! Nalaki ang mga mata ni Enzo. Andy, I don't eat. Sige na, babe. Masarap to. Sa pilitang isinubo ni Andy ang matabang lechon sa bibig ni Enzo. Dahil sa pagkabigla at sa laki ng karne, napakagat si Enzo at muntik nang mabilaukan. Ubo ito ng ubo habang namumula ang muka. Nagmamadali namang inabutan ni Andy ng isang basong tubig ang binata. Hala, sorry babe. Masyado atang malaki yung subo ko sa'yo. Natatarantang sabi ni Andy habang malakas na hinahagod ang likod ng kanyang boss. Sa halip na magalit ang mga matatanda sa kapalpakan nila, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas at masayang tawa mula sa dulo ng mesa. You are hilarious, iha!
Tuwang-tuwang sabi ni Doña Carmen habang pinupunasan ang luha sa mata dahil sa kakatawa. Kadalasan, ang mga dinadala rito ni Enzo ay mga babaeng halos hindi makakain dahil natatakot masira ang lipstick nila. But you're delightfully genuine. Naku mamita, totoo po yan. Sabi nga ng mga kapitbahay ko sa probinsya, kapag kasama ko raw sila, humahaba ang buhay nila sa kakatawa. Pagmamalaki ni Andy, tuluyan nang nawala ang kaba niya. Nakipagkwentuhan siya sa buong pamilya ni Enzo habang panay ang subo niya ng masasarap na pagkain mula sa kanyang plato. Talaga? Tell us more about your life in the province, Andy. Nakangiting utos ni Madam Stella. Nakalimutan na ng lahat ang pagiging istrikto dahil sa nakakahawang sigla ng dalaga. Naku madam, marami po kong kwento. Minsan nga po nahulog ako sa kanal, kakahabol sa manok. Simula ni Andy na nagdulot ng panibagong halakakan sa buong hapagkainan. Napagmuntong hininga na lang si Enzo sa tabi niya. Pero hindi na ito kumurot o nagreklamo sa ilalim ng mesa. Matapos ang masaganang hapunan, lumipat ang mga kababaihan sa sala upang magkape at magkwentuhan. Habang si Enzo naman ay naiwan na nakatayo malapit sa minibar habang tahimik niya na pinapanood ang nagaganap mula sa malayo. Your girlfriend is a breath of fresh air, bro. Nakangiting komento ng pinsan niyang si Chad na lumapit at tumabi sa kanya. Pati si Mamita na hindi ngumingiti ng halos isang dekada, napahalakak niya ng wagas. She's quite loud. Kalmadong sagot ni Enzo. Humigop siya ng mamahaling alak mula sa kanyang baso. Pero habang pinagmamasdan niya si Andy, na ngayon ay masayang tinuturuan ng kanyang nakababatang kapatid na babae na isang nakakatawang sayaw sa gitna ng sala, may kakaibang kaba at init na gumapang sa dibdib ni Enzo. Ang malamig, madilim at tahimik niyang mundo ay biglang napuno ng liwanag at ingay. Nakita niya kung paano gumaan ang paligid dahil sa presensya ng dalaga. Loud. Bulong muli ni Enzo sa sarili. Ngunit ngayon ay may munting ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. But maybe, this massive house needed a little noise. Agad na kinuyom ni Enzo ang kanyang kamao at umiling. Hindi pwede. Isa lang tong kontrata. Kailangan niyang ipaalala sa sarili niya na ang lahat ng to ay isang malaking palabas lamang para makatakas siya sa pamilya niya at maprotektahan ang motor parts company niya. Wala siyang panahong ma-in-love, lalo na sa isang babaeng gaya ni Andy. Makalipas, Sir Enzo, tama na po yan. 12:00 na ng tanghali. Baka butasin ang asido ang tiyan mo niyan. Malakas na anunsyo ni Andy habang masiglang naglalakad papasok sa napakalawak na opisina ng bilyonaryo. May bitbit siyang isang kulay pink na Tupperware at isang baso ng malamig na calamansi juice. I told you, Andy, I am busy. I need to finish reviewing these motor parts blueprints before my 2 o'clock meeting. Malamig na tugo ni Enzo. Hindi malang ito inalis ang paningin mula sa screen ng kanyang laptop. Nakakunot ang malapad nitong noo at salubong ang makakapal na kilay. Naku, wala akong pakialam sa mga blueprints na yan. Ang kontrata ko ay siguraduhin na buhay at malusog ang peking boyfriend ko hanggang sa matapos ang deal natin. Pamimilit ni Andy. Ibinaba niya ang Tupperware sa ibabaw ng mahogany desk ng binata at binuksan niyon. Ayan, nagluto ako ng adobong manok. Kainin mo na to habang mainit pa. What is that smell? Amoy bawang ato yung buong opisina ko. Reklamo ni Enzo habang tinatakpan ang matangos nitong ilong gamit ang panyo. Amoy masarap yan. Sus, arte-arte pa. Paborito kaya to ni Mamita nung pinagluto ko siya nung Sunday. Sige na, subukan mo na. Nakangiting utos ni Andy, sabay tapat ng kutsara na may lamang kanin at manok sa tapat ng bibig ni Enzo. I can feed myself, Andy. I am not a child. Inis na asik ni Enzo, pero kinuha pa rin ito ang kutsara mula sa dalaga at sapilitang isinubo ang adobo. Tahimik na pinagmasdan ni Andy ang boss niya. Ano, masarap ba? Sabi ko sa iyo eh. Mas magaling pa ako sa chef niyo sa mansyon. It's passable.
Mahinang sagot ni Enzo. Ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Andy na nagpatuloy ang binata sa mabilis na pagkain hanggang sa maubos ang buong laman ng Tupperware. Uminom din ito ng malamig na kalamansi juice na tinimpla niya. Passable daw, simot na simot nga eh. Sabi na nga ba, siya lang ang katapat ng madali mong aura. Natatuwang pangaasar ni Andy habang nililigpit ang pinagkainan ng binata. Sige na, ipagpatuloy mo ng pagiging bilyonaryo mo dyan. Lalabas na ako. Bago tuluyang makalabas si Andy ng pinto, napansin niyang nawala na ang pagkakunot ng noo ni Enzo at may maliit na ngiting sumilay sa mga labi nito. Napangiti na rin siya. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Enzo sa dulo ng mahabang mesa sa loob ng conference room, kasama ang mga matataas na opisyalis ng kanyang kumpanya. Kasalukuyang nagre-report ang isa sa mga miyembro ng board na si Mr. Tuazon. So Mr. Puentes, if we cut the budget for the warehouse workers. Biglang bumukas ang mabigat na pinto ng conference room at pumasok si Andy. May bitbit itong patong-patong na folders na naglalaman ng mga bagong kontrata. Dahil sa bigat ng mga folders at sa suot niyang mataas na high heels, natisod si Andy sa gilid ng carpet. Ay palaka! Malakas na tili ni Andy. Pumagsak ang lahat ng folders sa sahig at nagkalat ang napakaraming papeles. Natulala si Andy sa sahig. Namumula ang mukha sa matinding hiya habang mabilis na pinupulot ang mga nagulong papel. What is the meaning of this? Galit na sigaw ni Mr. Tuazon habang nakatingin ng masama sa nakaluhod na dalaga. You clumsy girl, hindi mo ba nakikitang nasa gitna kami ng mahalagang meeting? Ang tanga-tanga mo naman maglakad. Sorry po sir, hindi ko po sinasadya. Kabadong sagot ni Andy. Sorry? Dati sa highly confidential information. Kapag nalukot yan, tatanggalin kita sa trabaho. You're just a useless assistant. Patuloy na paninigaw ni Mr. Tuazon. Mabilis na tumayo si Enzo mula sa kanyang swivel chair. Ang kanyang malamig at madilim na aura ay muling bumalot sa buong kwarto. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-aapoy ang mga mata niya sa galit dahil sa pagpapahiya ni Mr. Tuazon kay Andy. Mr. Tuazon, lower your voice. Nakakapanindig balahibong utos ni Enzo. Ang boses niya ay sobrang baba at puno ng nakakatakot na banta. But Mr. Puentes, this girl is ruining our... I said, lower your voice. Madiin na putol ni Enzo habang mabilis na naglakad palapit kay Andy. Nobody yells at my personal assistant. Ako lang may karapatang pagsabihan siya sa kumpanyang ito. At lalong wala akong karapatang tawagin siyang tanga. Nabigla ang buong board of directors at katahimikan ang bumalot sa buong kwarto. Kahit kailan ay hindi pa ipinagtanggol ni Enzo ang kahit sinong empleyado laban sa isang mataas na opisyal. Yumuko si Enzo at siya na mismo ang tumulong kay Andy na pulutin ang mga natitirang papeles mula sa sahig. Are you hurt? Mahinang tanong ng bilyonaryo. May halong matinding pag-aalala sa boses at mga mata nito. Hindi po Sir Enzo, ayos lang po ako. Nanginginig na sagot ni Andy, halatang hindi makapaniwala sa lambing ng boses ng kanyang boss. Nang makuha ang lahat ng folders, inalalayan ni Enzo ang siko ni Andy upang makatayo ito ng maayos. Hinarap ng bilyonaryo si Mr. Tuazon. The meeting was adjourned and Mr. Tuazon, expect a memo from HR regarding your unprofessional behavior. Leave, all of you. Matigas na utos ni Enzo. Mabilis na nagsilabasan ang mga opisyales sa takot sa galit ng kanilang CEO. Nang silang dalawa na lang ang naiwan sa conference room, binitawan ni Enzo ang braso ni Andy. Bakit mo ginawa yun, Sir Enzo? Takang tanong ni Andy. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na parang lalabas sa kanyang dibdib. Pwede namang hayaan mo na lang akong masigawan. Totoo naman kasing naging lampa ako. Because you are my responsibility, Andy. At saka, ayokong masisante ka. Sino na lang ang magluluto ng passable na adobo ko araw-araw kung wala ka? Natawa ng mahina si Andy. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Enzo at tuluyan na rin itong napangiti. Sa sandaling yon,
nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ramdam ni Andy ang kakaibang paglipad ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Isang pakiramdam na alam niyang delikado. Kontrata lang to, Andy. Bawal kang ma-inlove. Mariing paalala ng dalaga sa kanyang sarili sa loob ng kanyang isip habang patuloy na nalulunod sa maiinit na titig ni Enzo. Sa kabilang banda, palihim na nakuyom ni Enzo ang kanyang kamao. Pinilit niyang iwasan ang tingin ng dalaga at dahan-dahang tumalikod pabalik sa mesa. Bumalik ka na sa desk mo, Andy. Marami pa tayong tatapusin. Seryosong utos ni Enzo. Opo, sir. Mahinang sagot ni Andy bago nagmamadaling lumabas ng kwarto. Contract. She's just a fake girlfriend. Nothing more. Ngunit kahit anong pilit na pagtanggi niya, alam ng kanyang puso na tuluyan hanggang natutunaw ang yelong bumabalot dito. Makalipas, hindi ba pwedeng magkunwari na lang akong may sakit, Sir Enzo? Uubuhin ako, ganyan. Malakas na ubo ni Andy habang nakasakay sila sa likod ng marangyang van ng pamilya Fuentes papuntang Batangas. Stop acting like a child, Andy. Kasunod lang natin ang sasakyan ni Mamita. Kung babalik tayo ngayon sa Maynila, iisipin nilang nag-aaway tayo. Seryoso at inis na sagot ni Enzo habang nakatingin sa labas ng bintana. Nakasuot ito ng formal na polo shirt at sunglasses na lalong nagpapalitaw sa kakisigan nito. Kasi naman, sabi sa kontrata, hanggang office at mansyon lang ang acting natin. Bakit may kasamang 3 days and 2 nights beach vacation sa isang exclusive resort? Wala to sa usapan natin ah. Dagdagan mong sweldo ko. Nakapamewang na reklamo ng dalaga. I will double your bonus for this month. Just please, shut up and cooperate. Gusto lang ni Mami na magbanding daw ang buong pamilya. Bagong anniversary ng kumpanya. Pagod na paliwanag ng bilyonaryo, sabay hilot sa kanyang sentido. Double bonus? Sabi mo yan ah, walang bawian. Deal! Mabilis na sagot ni Andy. Kuminang ang mga mata niya sa isiping mas marami siyang maipapadala sa probinsya. Pagdating nila sa napakagandang resort na pagmamay-ari rin ng isang kaibigan ng mga Fuentes, mabilis na lumapit ang manager sa kanila sa grand lobby. Good afternoon, Mr. Fuentes. Ma'am Andy, welcome to Paradise Sands. Ito na po ang susi ng inyong kwarto. Room 143, ang aming pinaka-espesyal na ocean view honeymoon suite. Nakangiting bati ng manager, sabay abot ng isang gold na keycord. Honeymoon suite? Sabay at malakas na bulalas nina Andy at Enzo. Mabilis na lumapit si Enzo sa front desk. Ang madilim nitong aura ay muling lumabas. There must be a mistake. We requested a suite with 2 separate bedrooms, or at least 2 queen-size bed. Naku, Sir Enzo, pasensya na po. Ang inyong ina na si Madam Stella, ang personal na nagpabook nito. Mahigpit po ang bili niya na iisang king-size bed lang ang ilagay. Fully booked na rin po ang buong resort dahil pinareserve ng pamilya niyo ang lahat ng kwarto. Kabadong paliwanag ng manager. Nanlaki ang mga mata ni Andy. Hala, Sir Enzo, ibig sabihin, tabi tayong matutulog? Damn it, my family is impossible. Inis na bulong ni Enzo, sabay kuha ng susi. Let's go, Andy. Wala na tayong magagawa. Pagbukas nila ng pinto ng room 143, halos himatayin si Andy sa nakita. Napakalaki ng kwarto at may balcony na nakaharap sa dagat. Pero ang umagaw ng pansin niya ay ang nag-iisang napakalaking kama sa gitna. May mga nakakalat na pulang rose petals sa ibabaw ng puting bedsheet at may 2 tuwalya na hinugis bilang 2 kissing swans. Ay bongga! May pasuan pang mamita mo! Romantic comedy yarn! Natatawang asar ni Andy. Pilit itinatago ang kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Stop laughing, Andy. This is a disaster. Seryosong sagot ni Enzo habang ibinabagsak ang mga bagahe nila sa gilid. Saan ako matutulog ngayon? Sa bathtub? Arte mo naman, ang laki-laki nitong kama. Kasya tayong 5 rito, no? Lalagyan na lang natin ang naglalakihang unan sa gitna. Bakit? Natatakot ka bang pagsamantalahan kita sa gabi? Biro ng dalaga, sabay taas baba ng kilay.
In your dreams, Andy. Mabilis na sagot ng binata. Pero hindi nakaligtas sa paningin ni Andy ang bahagyang pamumula ng mga tenga nito. Kinagabihan, matapos ang masayang dinner buffet kasama ang buong pamilya Fuentes, bumalik na ang dalawa sa kwarto. Mas lalo naging tahimik at awkward ang paligid. Naririnig lang nila ang alon ng dagat mula sa labas. Kasalukuyang nakaupo si Andy sa gilid ng kama. Nakasuot ng malaking t-shirt at pajama. Pilit siyang nanonood ng TV pero hindi niya maintindihan ang palabas dahil sa malakas na kabog ng dibdib niya. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Enzo. Nakasuot lang ito ng kulay abong sweatpants at puting V-neck shirt. Basang-basa pa ang buhok nito at amoy na amoy ni Andy ang mabangong panlalaking sabon. Lihim na napalunok si Andy. Lord, bakit naman po ang gwapo ng boss ko kapag bagong ligo? Bawal ma-fool, Andy. Kontrata lang to. Sigaw niya sa kanyang isip. Tumikhim si Enzo. They arrange the pillows in the middle. Hanggang dyan ka lang sa kaliwa. Dito ko sa kanan. Bawal kang tumawid sa linya ko. Opo, kamahalan. Akala mo naman gusto ko itang katabi. Pilit na mataray na sagot ni Andy at mabilis na humiga. Patalikod sa binata. Nakaharap siya sa bintana. Namatay ang ilaw at tanging ang liwanag na lang mula sa buwan ang nagbibigay ng anino sa kwarto. Ramdam na ramdam ni Andy ang paglubog ng kutso nang humiga si Enzo sa kabilang gilid. Masyadong tahimik, masyadong malapit. Andy. Basag ni Enzo sa katahimikan. Ang boses nito ay mababa at malat, kaya lalong nangatog ang mga tuhod ni Andy sa ilalim ng kumot. Oh, bakit? 10 oras na ng gabi. Matulog ka na dyan. Kabadong sagot ng dalaga nang hindi humaharap. Nilalamig ka ba? Pwede kong hinaan ng aircon. Malamig na alok ng bilyonaryo. Hindi. Ayos lang ako. Mainit nga eh. Mabilis na palusot ni Andy. Kahit na ang totoo ay nanlalamig ang mga kamay niya. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa presensya ng lalaking ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Andy at laking gulat niya nang makitang nakaharap na rin pala si Enzo sa kanya. Wala nang unan sa gitna nila dahil nahulog na yon sa sahig. Nagtama ang kanilang mga mata sa dilim. Walang nagsasalita, pero pareho nilang nararamdaman ang kuryenteng tila bumabalot sa buong silid. Pilit na ipinikit ni Andy ang kanyang mga mata. Matulog ka na, Enzo. Baka makalimutan ko yung roll number 4 natin. Bulong ng dalaga sa sarili. Natatakot na tuluyan na ngang mahulog ang puso niya sa pekeng kasunduan na ito. Kinabukasan, nakangiting naglalakad si Andy sa tahimik na pasilyo ng resort. Katatapos lang ng isang masayang beachside bonfire party kasama ang buong pamilya Fuentes. Katabi niya sa paglalakad si Enzo. Grabe, Enzo. Ang galing palang kumanta ng mamita mo. Dinaig pa si Pilita Corrales kanina sa karaoke. Masiglang kwento ni Andy habang bitbit ang kanyang paboritong pares ng high heels. Nakayapak na lang siyang naglalakad sa malamig na sahig ng hotel. I haven't seen her that happy in years, Andy. It's because of you. Malambing at mababang sagot ng bilyonaryo. Wala na ang madilim na aura nito. Sa halip, may mainit na kislap sa mga mata nitong nakatitig sa dalaga. Pagpasok nila sa room 143, binalot agad sila ng nakakabinging katahimikan. Tanging ang tunog lang ng aircon at ang mahining hampas ng alon sa labas ang kanilang maririnig. Ibinaba ni Andy ang kanyang mga sapatos sa gilid ng pinto. Salamat kahit papano, naging masaya tong bakasyon natin. Hindi puro sigawan o bulyawan sa opisina. Nakangiting sabi ni Andy. Pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang mapansing dahan-dahang lumalapit si Enzo sa kanya. Andy. Mahinang tawag ni Enzo. Tumigil ito at isang dangkal na lang ang layo nito sa dalaga. Naamoy na naman ni Andy ang paboritong pabango ng boss niya na humalili sa amoy ng alat ng dagat. Oo, bakit? Antok na ako. Baka pwede bukas na lang natin pag-usapan yung susunod na acting script natin sa pamilya mo. Kabadong palusot ni Andy.
Napaatras siya hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. I don't want to talk about scripts. I don't want to talk about the contract. Seryosong bulong ni Enzo. Itinukod nito ang isang braso sa pader upang ikulong si Andy sa kanyang pwesto. I've spent the whole night watching you laugh with my family. And all I can think about was how much I wanted to hold you. Nanlaki ang mga mata ni Andy. Lumunok siya ng malalim. Enzo, nakalimutan mo na ba ang rule number 4 natin? Bawal tayo ma-fall sa isa't isa. Trabaho lang to. Dahan-dahang iniangat ni Enzo ang kanyang kabilang kamay at hinaplos ang mainit na pisngi ni Andy. To hell with the rule number 4. To hell with all the rules, Andy. Bago pa man makasagot si Andy, naramdaman na lang niya ang malambot at maiinit na labi ni Enzo na dumampi sa kanyang mga labi. Sa simula ay mabagal at maingat ang halik ng binata. Tila nagtatanong kung maaari ba. Ngunit nang hindi pumalag si Andy at sa halip ay ipinulupot ang mga braso sa batok ng bilyonaryo, mas naging malalim at mapusok ang kanilang paghahalikan. Enzo, unggol ni Andy sa pagitan ng kanilang mga halik. You're driving me crazy, Andy. Tell me to stop right now, and I will step back. Humihingal na utos ni Enzo habang nakadikit pa rin ang noo nito sa noo ng dalaga. Huwag kang tumigil, batapang nasagot ni Andy. Tuluyan nang isinuko ang kanyang puso sa lalaking nasa harap niya. Binuhat ni Enzo si Andy ng walang kahirap-hirap at dinala patungo sa gitna na nag-iisang malaking kama sa silid. Kinabukasan, nagising si Andy dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang muka mula sa siwang ng kortina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kinapa niya ang kabilang gilid ng kama. Walang tao, ngunit ramdam pa rin niya ang init doon. Good morning. Bati ng isang pamilyar na boses. Napabangon ng bahagya si Andy habang mahigpit na hawak ang makapal na puting kumot para takpan ang kanyang katawan. Nakita niya si Enzo na nakatayo malapit sa bintana. May hawak na tasa ng kape. Nakasuot na ito ng kanyang formal na polo shirt pabalik ng Maynila. Good morning. Nauutal na sagot ni Andy. Biglang bumaha sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Namula ang buong mukha niya hanggang sa kanyang mga tenga. Kanina ka pagising? A few minutes ago, I ordered room service. Kumain ka na't mag-ayos. Babita wants us to leave before lunch. Kalmadong utos ni Enzo. Wala malang bakas ng kilig sa boses nito. Sige, ligo lang ako. Tahimik na sagot ni Andy. Gusto sana niyang magtanong. Ano na sila ngayon? Sila na ba talaga? Nabasag na nila ang rule number 4. Totoo na ba ang lahat? Ngunit na makita niya ang seryosong mukha ni Enzo na muling nakaharap sa cellphone nito at nagbabasa ng emails para sa motor parts company nito, pinili na lamang ni Andy na manahimik at sarilini ng mga tanong. Habang pabalik sila sa Maynila sakay ng SUV, nakasandalang ulo ni Andy sa matipunong balikat ni Enzo. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng hita ng binata. Masaya ang puso ni Andy. Pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa. Walang pagbabangayan, walang sigawan. Gusto mo ba ng tubig, Andy? Malambing na tanong ni Enzo habang hinahaplos ng hinlalaki nito ang likod ng palad ng dalaga. Hindi, ayos lang ako, Enzo. Nakangiting sagot ni Andy. Ngunit sa kabila ng tamis at lambing ng bilyonaryo, may munting kaba na patuloy na bumabagabag sa isip ni Andy. Wala pa ring malinaw na salita mula sa binata. Walang pag-amin ng nararamdaman. Wala silang pinag-usapan tungkol sa totoong estado nilang dalawa. At sa isip ng dalaga, hanggat walang pinupunit na kontrata, hanggat hindi sinasabi ni Enzo na mahal siya nito, isa pa rin siyang bayarang kasintahan na pwedeng iwanan anumang oras. Makalipas, nakangiting nagpupunas ng alikabok si Andy sa malaking mamahaling vase sa sala ng mansyon. Masaya siya at napakagaan ang kanyang pakiramdam. Isang linggo na ang nakalipas mula noong bakasyon nila ni Enzo sa Batangas. Maayos ang pakikitungo ng bilyonaryo sa kanya. Pakiramdam niya, totoo na ang lahat at hindi na lang nakasulat sa papel.
Biglang nag-ring ng sunod-sunod ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Hello? Sino to? Masayang sagot ni Andy. Beshi! Ano tong kumakalat sa Facebook at X? Bakit nasa trending topic kayo na jowa mo? Natataranta at nag-e-eskandalong tili ng kaibigan niyang si Carla mula sa kabilang linya. Anong kumakalat? Wala naman akong bagong TikTok dansa. Natatawang sagot ni Andy habang pinapagpaga ng kanyang kamay. Baka naman pinicture lang kami ni Enzo na nagde-date sa labas. Sikat yun eh. Hindi TikTok! May nag-post ng picture niyo ng bilyonaryong boss mo sa loob ng MRT. Yung araw na nakita kayo doon. Basahin mo ang caption. Bilis! Viral na beshi! Ang daming bashers! Kinabahan bigla si Andy. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang social media app sa kanyang cellphone. Nanlaki ang kanyang mga mata at tuluyang nabitawan ang hawak na basahan. Sa pinakataas ng kanyang newsfeed, bumulaga ang isang stolen picture nilang dalawa ni Enzo sa loob ng siksikang bago ng MRT. Klarong-klaro sa litrato na nakabaon ang buong kamay niya sa likurang bulsa ng pantalon ng bilyonaryo habang nalilisik ang mga mata ni Enzo sa galit. Binasa ni Andy ang mahabang caption na may libo-libong shares. Akala ko ba sweet na sweet ang CEO Puentes at ang girlfriend niya na nag-meet sa isang coffee shop? Bakit nakita ko sila last month sa MRT na nag-aaway? Hinuli pa nga ni Sir Enzo si Ateng dahil dinudukot daw yung cellphone niya. Tapos ngayon, magjowa na sila? Fake relationship para pagtakpan ng issue. Pickpocket yarn? Mabilis na nag-scroll down si Andy. Bumaha ng napakaraming masasamang comments mula sa mga taong nakakita sa kanila noon. Hala, totoo yan! Nandun ako sa bago na yan. Kinaladkad pa nga siya ni CEO palabas ng istasyon eh. Ipapakulong daw dahil snatcher. So peke lang yung relasyon nila? Bayaran lang si ate girl para tumigil ang pamilya ng CEO. Kakamadali sa kanya magpakasal. Ang cheap naman na nakuha niyang artista. Hindi pwede to. Bulong ni Andy. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Paano nila nalaman? Paano ng kumpanya ni Enzo? Paano ng kontrata? Mabilis na tumakbo si Andy paakyat sa opisina ni Enzo sa itaas ng mansyon. Padabog niyang binuksan ang mabigat na pinto. Nakita niyang nakatayo si Enzo sa harap ng glass window. Mahigpit na hawak ang cellphone nito habang nakikipagsigawan sa kausap mula sa kabilang linya. What do you mean our shares dropped by 20% in just 2 hours? Do whatever it takes to take down that post. Call the PR team and release a denial statement right now. Galit na sigaw ni Enzo bago nito ibinagsak ang telepono sa ibabaw ng mahogany desk. Enzo, nakita mo na ba? Kumakalat na sa internet. Nanginginig na tanong ni Andy. Tumulo ang unang patak ng luha mula sa kanyang mga mata habang humahakbang palapit sa binata. Lumingon si Enzo. Bumalik ang napakadilim at nakakatakot na aura nito. Mas madilim pa kaysa nung unang beses silang magkita sa EDSA. Wala ang lambing na ipinakita nito noong nasa Batangas sila. Of course, I saw it, Andy. The whole country saw it. The board of directors is panicking. The investors are pulling out. Tasik ng bilyonaryo, punong-puno ng frustration. My motor parts company is losing millions because of this stupid fake relationship expose. They are calling me a fraud. Sorry, hindi ko alam na may kumuha pala ng picture natin noon. Akala ko ba magiging maayos ang lahat? Humihikbing sagot ni Andy. Lumapit siya upang hawakan ang braso ng binata, upang patahanin sana ito. Ngunit mabilis na umiwas si Enzo na tila nandidiri sa kanya. Sorry, will your sorry bring back the plummeting stocks? I told you, this arrangement was a massive risk. I shouldn't have offered you that damn contract. Malakas na bulyaw ni Enzo na nagpatayo ng balahibo ni Andy. Bago pa man makasagot ang dalaga, muling nagring ang telepono ni Enzo sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Doña Carmen ang naka-flash sa screen. Kabadong sinagot yun ni Enzo at ni loudspeaker. Upang marinig din, nag-umiiyak na si Andy. Enzo, ano tong nakikita ko sa balita at sa internet? Is it true? A fake girlfriend? A pickpocket incident? Basag at umiiyak na boses ng lola ni Enzo ang umalingaw sa buong opisina.
Mamita, please calm down. I can explain everything. Pilit na pinapakalma ni Enzo ang matanda. No! How could you lie to us like this? Nagtiwala kami sa inyo. Tinanggap ko si Andy na buong puso. Dahil akala ko, totoong nagmamahalan kayo. Isa lang ba tong malaking negosyo at palabas para sa'yo, Enzo? Sumbat ni Doña Carmen. Rinig din ni Andy ang paghagulhol ni Madam Stella sa kabilang linya. Mamita, sorry po. Huwag po kayo magalit kay Enzo. Kasalanan ko po ang lahat. Umiiyak na sigaw ni Andy palapit sa telepono. Gusto niyang yakapin ang matanda kahit sa linya man lang. Nangailangan lang po ko ng trabaho at malinis na NBI clearance. Kaya pumayag po ko. Pero totoo po yung pagmamahal ko. Do not speak to me, Andy. I treated you like my own blood. I defended you from our high society friends. Nakakahiya kayo. I don't want to see both of you right now. Malamig at matalim na putol ng lola ni Enzo bago tuluyang pinatay ang tawag. Napasapo si Andy sa kanyang dibdib sa sobrang sakit ng narinig. Napaupo siya sa malamig na sahig habang patuloy na humahagulhol. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo niya. Nasira niya ang kumpanya ng lalaking mahal niya at higit sa lahat, sinaktan niya ng sobra ang pamilyang nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal at pagtanggap. Tahimik lang na nakatayo si Enzo sa harap ng bintana. Nakatalikod ito kay Andy at hindi man lang siya nalapitan para alalayan o patahanin. Kabaliktaran ang ginagawa nito noong mga nakaraang araw. Umalis ka na muna sa paningin ko, Andy. I need to fix this mess alone. Malamig at walang emosyong utos ng bilyonaryo na lalong nagpadurog sa puso ng dalaga. Makaraan. Pabalik-balik ang paglalakad ni Andy sa labas ng napakalaking conference room. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naririnig niya ang malalakas na sigawan ng mga board of directors mula sa loob ng kwarto. Tatanggalin ka namin bilang CEO ng kumpanyang ito, Enzo. Kung hindi mo maaayos ang iskandalong ito ngayon din. Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Mr. Tuazon. Bubagsak na ng tuluyan ang mga shares natin dahil sa peking girlfriend mo. I will fix this. Just give me 24 hours to handle the PR nightmare. Madiin at pilit na kalmadong sagot ni Enzo. Biglang bumukas ang mabigat na double doors. Nagmamadaling lumabas ang mga matatandang board members. Pinasadahan ito na masasamang tingin ang nakayukong si Andy bago tuluyang umalis. Sumunod na lumabas si Enzo. Ang madilim at nakakatakot nitong aura ay tila mas lalong bumigat. Andy, pumasok ka sa opisina ko. Ngayon din. Malamig at matigas na utos ni Enzo. Tahimik na sumunod si Andy. Pagpasok nila sa loob ng malamig na opisina, mabilis na umupo si Enzo sa kanyang swivel chair. Minuksan ito ang pinakaibabang drawer ng kanyang mahogany desk at kumuha ng isang maliit na dark blue velvet box. Sir Enzo, tatanggalin na ba nila ako sa trabaho? Makukulong na ba talaga ako? Hit na ba ang NBI clearance ko? Sunod-sunod at umiiyak na tanong ni Andy habang nakatayo sa harap ng mesa. No, sit down, Andy. I have a logical solution to this. Seryosong sagot ni Enzo. Ibinaba nito ang velvet box sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang binuksan yon. Isang napakalaki at nakakabulag na diamond ring ang bumulaga sa paningin ng dalaga. Nalaki ang mga mata ni Andy. Tumigil sa pagpatak ang kanyang mga luha dahil sa labis na pagkabigla. Enzo? Ano yan? Bakit may singsing? We're getting married, Andy. Ipapaalam natin sa media na engaged na tayo. Formal na anunsyo ni Enzo. Tila nagbabasa lamang ito ng isang business proposal. Kapag nalaman ng publiko na magpapakasal na tayo, iisipin nilang ang kumalat na picture sa MRT ay isa lamang simpleng away na magkasintahan at hindi isang pickpocket incident. That is the most perfect damage control to save my motor parts company's reputation. Parang isang balde na nagyayalong tubig ang ibinuho sa buong katawan ni Andy. Damage control? Yun lang bang tingin mo sa kasal, Enzo? Isang mabilisang solusyon sa problema ng kumpanya mo? Be practical, Andy. Pilit na paliwanag ng bilyonaryo habang inilalapit ang singsing sa dalaga. This is a win-win situation for both of us. Your NBI clearance remains clean. Plus, dodoblehin ko ang sweldo mo na nakasulat sa kontrata.
Magiging asawa ka ng isang bilyonaryo. Wala ka nang iisiping utang kay Aling Nena habang buhay. Tuluyang nawasak ang puso ni Andy. Muling bumagsak ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Paano yung nangyari sa atin sa Batangas, Enzo? Nung gabing may nangyari sa atin sa resort, kasama ba yun sa kontrata? Parte pa rin ba yun ang damage control mo? Umiwas ng tingin si Enzo at mahigpit na nakuyom ang kamao sa ibabaw ng mesa. That night was a mistake, Andy. Dadala lang tayo ng emosyon dahil sa setup ng pamilya ko. We need to focus on saving the company shares now. So just take the ring and sign the new agreement. Tumayo si Andy. Puno ng sakit at pagkabigo ang kanyang mga mata habang umiiling. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera mo, Enzo Fuentes. Akala ko pa naman, nagbago ng madilim mong aura. Akala ko, naging totoo na ang nararamdaman mo para sa akin. Kaya mo ko hinawakan at hinalikan. Pero negosyo pa rin palang tingin mo sa akin. Isang malaking transaksyon. Andy, don't be stubborn. I am trying to save both of us. Mabilis na apela ni Enzo habang akmang tatayo. Hindi ko tatanggapin ang singsing na yan. Ipinapasa ko ng resignation ko bilang fake girlfriend at personal assistant mo. Ayoko na! Sigaw ni Andy bago tuluyang tumakbo palabas ng opisina. Kinahapunan, sa harap ng malaking pintuan ng ancestral house ng mga Fuentes sa New Manila, mugtong-bugto ang mga bata ni Andy nang pagbuksan siya ng kasambahay. Dumiretso siya sa Grand Hall kung saan tahimik na nakaupo sina Doña Carmen at Madam Stella. Mamita, Madam Stella, patawarin niyo po ako. Umiiyak na panimula ni Andy at tuluyang lumuhod sa malamig na sahig sa harap ng dalawang matanda. Ano pang ginagawa mo rito, Andy? Hindi pa ba sapat ang panuloko niyo sa amin ni Enzo? Sa harap mismo ng hapagkainan na ito? Malamig at matigas na tanong ni Doña Carmen, ngunit bakas ang pait sa boses nito. Nagsinungaling po ako tungkol sa pagkakakilala namin sa coffee shop. Dahil tinakot niyo po kong ipakukulong, kaya napilitan akong pumirma sa kontrata. Humihikbing paliwanag ni Andy. Kailangan ko po ng malinis na NBA clearance. Pero Mamita, Madam Stella, lahat po ng tawa at saya natin sa Batangas, totoo po yun. At yung pagmamahal ko po sa apo ninyo, totoo po yun. Hindi po ako nabayaran para mahalin si Enzo. Napabuntong hininga si Madam Stella at palihim na pinunasan ang luha gamit ang kanyang panyo. Tumayo ka dyan, Andy. Walang maidudulot ang pag-iyak mo rito. Nakapagdesisyon na ang pamilya na. Huwag na kayong pakialaman. Umalis ka na. Aalis na po ako. Maraming salamat po sa panandaliang pagmamahal ninyo sa akin bilang pamilya. Patawad po ulit. Mapait na paalam ni Andy bago tumayo at naglakad palabas ng mansyon. Kinagabihan, bitbit ni Andy ang kanyang dalawang luma at punit-punit na maleta palabas ng kanyang inuupahang maliit na apartment sa Maynila. Habang naghihintay ng taxi, tinawagan niya ang kaibigang si Carla. Hello, Beshi? Mahinang tawag ni Andy. Andy, ano na nangyari sa inyo ng CEO? Nagwawala pa rin ang buong internet dahil sa MRT scandal ninyo. Nag-aalalang tili ni Carla sa kabilang linya. Uuwi muna ako sa probinsya namin sa Quezon, Beshi. Pakisabi na lang kina Aling Nena. Magbabakasyon lang ako ng matagal. Kailangan ko muna ng tahimik na lugar. Sagot ni Andy habang pinapahid ang sipon sa kanyang ilong. Sus Maria Josep, paano bilyonaryo mong boss? Iiwan mo na lang siya dyan pagkatapos ng lahat ng nangyari? Pumiyok ang boses ni Andy habang binubuksan ang pinto nang pumara sa taxi. Wala na, Beshi. Tapos na ang kontrata. Panahon na para magising ako sa katotohanan na hanggang pickpocket lang talagang tingin niya sa akin. Sa kabilang banda, maaliwalas ang sikat ng araw nang magising si Enzo sa loob ng napakalaki at malamig niyang mansyon. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang king-size bed at kinusot ang kanyang mga mata. Andy, nasaan ang American breakfast ko? At bakit wala nagpapatugtog ng maingay na kanta ng Aegis ngayong umaga? Malakas na sigaw ni Enzo habang naglalakad pababa ng grand staircase. Walang sumagot. Tanging ang alingaw lamang ng kanyang sariling boses ang narinig ng bilyonaryo sa buong bahay. Napakunot ang noo ni Enzo.
Mabilis siyang naglakad patungo sa kusina. Ngunit malinis at walang tao ron. Dumiretso siya sa guest room sa itaas kung saan natutulog ang dalaga. Pabigla niyang binuksan ang pinto. Sir Enzo, wala na po dyan si Ma'am Andy. Malungkot na bungad ng mayordoma na naglilinis sa pasilyo. Kagabi pa po siya umalis bitbit ang dalawa niyang baleta. Nag-iwan po siya ng sobre sa ibabaw ng lamesa sa opisina ninyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Enzo. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kanyang opisina at nakita ang isang brown envelope. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya iyon. Naglalaman ito ng pinunit na kopya ng kanilang peking kontrata at ang nagniningning na diamond ring na inalok niya para sa damage control. Bumagsak ang mga balikat ni Enzo at napaupo siya sa kanyang swivel chair. Ano bang ginawa ko? I lost her. I lost the only woman who made this house feels like a home. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang kanyang head of security. Berting, hanapin niyo si Andy. I-track niyong lahat ng records niya. Kahit pa umabot kayo sa pinakasulok ng probinsya. I don't care about the board meeting. I don't care about the millions in motor part shares. I need her back. Samantala, mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa sumapit ang gabi ng December 31. Sa isang payak at maliit na bahay sa probinsya ng Quezon, kasalukuyang naghihiwa ng sibuyas si Andy sa kanilang kusina para sa handaang medyanoche. Anak, bakit pa na yung tulo ng luha mo dyan? Bagong taon na. Dapat masaya tayo. Puna ng kanyang tatay Ruben habang naghahalo ng pansit sa kawali. Wala po ito, tay. Masyado lang pong matapang tong sibuyas na nabili natin sa palengke. Nakakaiyak po. Palusot ni Andy habang pasimpleng pinupunasan ng kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang totoo, sobrang nangungulila ang puso niya sa suplado at masungit na bilyonaryo. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas at wala sa tonong boses mula sa labas ng kanilang bakuran. May sumasabay pang kalampag ng lata at gitara. Sa may bahay, ang aming bati. Merry Christmas! Happy New Year pa! Please open the gate! Nabambalat na ako! Kanta ng pamilyar na boses ng isang lalaki. Ang accent nito ay halatang galing sa isang mayamang subdivision sa Maynila at hindi sanay mangaroling. Aba, sino ba yung makulit na nangangaroling na yan? 10 oras na ng gabi eh! Inis na reklamo ni Andy at padabog siyang naglakad palabas ng bahay at binuksan ang kanilang maliit na gate. Kuya, patawad po. Tapos ng Nalaki ang mga mata ni Andy at tuluyang nalaglag ang hawak niyang sandok. Sa labas ng kanilang bahay, nakatayo si Enzo Fuentes. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit, may bitbit na malaking bouquet ng red roses at may hawak na maliit na gitara. Pinagpapawisan ng bilyonaryo at mukhang pagod na pagod sa biyahe. Ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng emosyon. Enzo, anong ginagawa mo dito sa Quezon? Paano mo nalaman ang address ko? Gulat na tili ni Andy habang nakahawak sa kanyang dibdib. I have my ways, Andy. I own a multi-million company, remember? Hinihingal na sagot ni Enzo habang iniaabot ang mga rosas. Andy, please, we need to talk. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pinunit ko ng kontrata natin. Umuwi ka na sa mansyon mo at asikasuhin mong damage control mo. Palaban na sagot ni Andy. Pilit na pinipigilan ang muling pagbagsak ng kanyang mga luha. Akmang isasara na niya ang gate nang biglang lumabas ang kanyang ama mula sa bahay. Sino yan, anak? May bisita ba tayo? Tanong ni Tatay Ruben. Nanliit ang mga mata ng matanda habang sinusuri ang mukha ng bilyonaryo. Aba, teka nga. Pabigyara mukha ng lalaking to ah. Mabilis na pumasok ang matanda sa loob at lumabas bitbit ang cellphone ni Andy na naiwan sa mesa. Ikaw yung lalaki naka-wallpaper sa cellphone ng anak ko. Yung bilyonaryong nobyo niya na nag-viral sa internet. Tay, ano ba? Nakakahiya. Namumulang saway ni Andy at mabilis na inagaw ang cellphone mula sa kanyang ama. Ngumiti ng malapad si Enzo nang marinig yon. You still kept my photo as your wallpaper, Andy? Even after everything? Hindi ah. Nakalimutan ko lang palitan dahil busy ako maghiwa ng sibuyas.
Nauutal na palusot ng dalaga habang itinatago ang cellphone sa kanyang likuran. Naku iho, halika sa loob. Sakto at, pagmimedya noche na. Mukhang pagod na pagod ka sa biyahe. Masayang anyaya ni Tatay Ruben. Wala nang nagawa si Andy kundi ang bigyan ng masamang tingin ng bilyonaryo habang masaya itong pumapasok sa loob ng kanilang munting bahay. 10 minuto bago mag-alas 12 ng hating gabi, iniwan muna sila ni Tatay Ruben sa maliit nilang balkonahe upang mag-usap. Nakatingala si Andy sa madilim na kalangitan habang tahimik na nakatayo si Enzo sa kanyang likuran. Andy. Malambing na basag ni Enzo sa katahimikan. Hinarap niya ang dalaga at hinawakan na mahigpit ang dalawang kamay nito. I am so sorry. Naging isang napakalaking tanga ko. The moment you left, the mansion felt empty. My billions, my company, they mean absolutely nothing. If I can't come home to you, if I can't eat your terribly salty adobo, if I can't hear your loud voice. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Andy. Akala ko ba, negosyo lang ako para sa'yo. Akala ko, damage control lang ang tingin mo sa kasal natin. Dahan-dahang lumuhod si Enzo sa harap ni Andy. Hindi na niya alintana ang alikabok sa sahig na dumikit sa kanyang mamahaling pantalon. Kinuha niyang isang maliit na red velvet box mula sa kanyang bulsa. Iba ito sa asul na kahon na ipinakita niya sa opisina noon. The first ring was for damage control. I returned it. Seryosong paliwanag ng bilyonaryo habang binubuksan ang kahon. Naglalaman ito ng isang mas simple, ngunit mas eleganteng singsing na may hugis pusong brilyante. This one is real. No contracts, no fake rules, no NBI threats. Just me, Enzo Fuentes, entirely and deeply in love with you. Andy, please marry me, for real. Napahagulhol si Andy sa sobrang saya. Tumango siya ng sunod-sunod. Opo, oo Enzo, sasagutin na kita. Masungit na bilyonaryo. Isinuot ni Enzo ang singsing sa daliri ni Andy at mabilis na tumayo upang kaibigin ang dalaga sa isang mahigpit na yakap. 3, 2, 1, Happy New Year! Sigawan ng mga kapitbahay mula sa kalsada. Sumabog ang makukulay na fireworks sa kalangitan. Kasabay ng pag-iilaw ng paligid, hinawakan ni Enzo ang mukha ni Andy at binigyan ito ng isang mainit, totoo at punong-puno ng pagmamahal na halik. Tuluyan ang tinapos ang peking kontrata at sinimulan ang tunay nilang habang buhay.